Kabayan, ikaw ba'y newcomer sa Canada just like me na gusto mag-file ng income tax return for the first time ngunit di mo alam? Kagaya ko, hindi ko alam kung paano ito simulan. Kaya naman kabayan, ang video ito ay para sa iyo and it's totally free. Welcome back puli kabayan, this is Duds from Duds Info TV. Isa pong OFW base po ito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, please consider to subscribe ha. Hit mo notification bell, yung all mismo para like updated sa ating mga incoming videos. At please kabayan, paki-like naman ng video na ito. So ayun nga po kabayan, no? Ikaw ba newcomers na kagaya ko? Okay, just like me na gusto mag-file ng income tax return for the first time but hindi natin alam kung paano gawin. Well, kabayan, filing income tax return for the first time, sa akin, it looks like intimidating talaga kabayan. Kasi naman, hindi natin alam kung paano ito simulan at paano ito gawin. Kasi nga, newcomers lang tayo dito sa Canada, Kaya naman kabayan, ako po ay nag-research, nagtanong-tanong sa aking mga kilala, pati sa YouTube, nag-research po ako kabayan hanggang humantong ako sa aming HR. Nagtanong po ako sa HR kabayan at ganito ang kanilang response. You do not need a Canada Revenue Agency or CRA account in order to file your income tax return. However, a CRA account is very good idea at it give you access to all your taxation information and history. Kaya kabayan, pagkatapos mong mag-file ng income tax, eventually dapat kailangan tayo mag-open account sa CRA. Okay? Kaya naman, bago tayo magsimula kabayan, gusto ko lang pasalamat kay Ma'am Tiriray sa kanyang YouTube channel kasi nga sa laki ng kanyang assistance, humingi ako ng tulong sa kanya kung paano gawin yung mga ibang bagay na hindi natin alam. Kaya naman kabayan, in this video, I will share my experience step by step on how to file income tax return for the first time. And it's totally free kabayan through online, okay? Para walang hassle. Now, however, if you are not confident enough na mag-DIY or do-it-yourself filing income tax kabayan, then you may ask sa mga accounting professional or sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, okay, na marunong gumawa nito, yung may mga experience na. At kapag hingi ka ng tulong kabayan sa mga professional, ay may bayad po yun, siguro $60 pataas. At meron ding libre kabayan, pagkakalam ko, dyan sa public library sa inyong lugar, okay? Pero syempre, hassle na yun. Pupunta ka ba doon, mag-a-absent ka. Pwede namang online. Okay, now, let's start. Sino ba ang nagpa-file ng tax? Ang sagot, everyone. Even like me, kararating ko lang ito kabayan. Last year, August 2023, o diba? September, October, November, December, 4 years pa, 4 months pa lang kabayan dito sa Canada. Okay, so kailangan natin mag-file ng tax for 2023. Okay, so ang deadline kabayan nito is filing tax for 2023 is April 30. 2024 para sa mga employed na mga residente. Okay, as I mentioned earlier kabayan, filing income tax return through online using, gagamit tayo kabayan ng Wealthsimple website. Napaka-straightforward at madali lang gawin kabayan. Ang requirements lamang ay dapat nating handa ay yung T4 or T5 kung anong meron ka dyan at Social Insurance Social Insurance Number or SIN. Okay? Okay, kabayan, umpisa na natin. Sa Google, i-type nyo lang po ang Wealthsimple Tax. So, ayan, i-click nyo po yung start na yan, your 2023 return. So, isa itong online website kabayan sa mga gusto mag-invest through online. So, napaka-straightforward, madali lang pong gamitin kabayan ang Wealthsimple Tax. So, kung gusto yung mag-invest, ay marinig kayong mag-register dito kabayan. Okay? So, dito nakalagay, file your tax by April 30. Okay? And get maximum refund. Guaranteed. So, halimbawa kapag first time nyo po kabayan, ay kailangan nyo lang po mag-login. Okay? Madali lamang po mag-login dito. So, yan lang. Ang kailangan nyo lang po ay email. Gumawa kayo ng password. Siyempre, i-click nyo po muna yung sign up ha. Okay, so email lang kabayan, ilagay nyo lang yan, ang inyong active email. Okay, so mag-register lang ako. At least merong itong 8
characters. So ayan, dito nalagay, it look like you have already an account with us. So naalala ko kabayan, meron na pala akong account nito sa Wealth Simple Tax. Kasi na-download ko na pala ito sa aking mobile kasi nagbabalak ako mag-invest through online using sa ayun nga, mobile app nito, So i-enter ko lang yung aking account mula sa aking mobile app kabayan at makaka-receive kayo ng 6-digit code sa inyong registered na telephone number. Okay? So ayan. Hi, welcome back. So meron na nga akong account, kasi welcome back na eh. So dito meron tayong pagpipilian, sa mga gusto mag-invest cash, manage your invest and save, sa mga stocks, sa mga crypto, ayan. Pero this time, dahil magpa-file tayo ng tax, dyan tayo kabayan. Select nyo lang po yan, okay? Yan. So dito kabayan ay marami tayong option, which is you can file your income tax simula po kahit mga previous na hindi pa na-file pero hindi applicable sa atin kasi mga newcomer naman tayo dito sa Canada. So dyan tayo kabayan sa 2023, last year. Okay? Hindi po 2024. So ayan. So, kailangan nating mag-fill out kabayan ng ating personal information. Madali lang naman ito, pangalan, middle name, last name. So, ayan. Mag-fill up lang ako. At dito naman sa may bandang baba kabayan, would you like to support from a tax expert? So, i-click nyo po niya kabayan. Ang pili nyo po ay no, I don't need support. Kasi pag pinili nyo yung support kabayan, ay may bayad po yun. So, i-click mo yung next. Okay, dito natin makikita sa susunod na next. So, ayan, pag may bayad, dyan kayo mapupunta sa plus o kaya sa pro. 40 dirham sa plus, $40 sa plus, saka sa $80 sa pro. So, dito tayo sa basic kabayan para libre, okay? So, yan ang i-click nyo. Yung pinaka-basic lang. Kasi para free yung natin, filing ng income tax return. So, ayan. Click nyo po yan and then select. So, ayan. Now, dito naman, ay input lang natin ang ating date of birth. Tapos, yung where do you live, which province. So, since andito po ko sa Ontario, select ko lang yung Ontario. And then, sa baba, marital status, kung kayo ba ay single, married, o kung ano may status nyo ngayon, So, i-click nyo lang yung next. So, dito naman kabayan, kasi kung meron na kayong CRE account, maaari mo siyang i-connect, through your CRE account. Since wala pa ako, pero magkakaroon din ako eventually. Tatapusin ko lang itong income tax return filing natin saka ako mag-open ng CRE account. So, pag wala kayo, so skip nyo lang yan. Kung meron, maaari nyo i-connect. So, dito naman, kabayan ay ganun din. Skip nyo lang po yun. So, dito na tayo sa ating personal information. Okay, so this time, mag-i-input na tayo ng ating na personal information. Andyan yung social insurance number. So, tandaan kabayan, tignan nyo po yung papel na galing mismo sa Service Canada. Okay? Andito yung CIN number. So, dapat tama po yan kabayan. Okay? So, preferred language, English. So, dito naman this is return for a deceased person. Of course, no. So, piliin natin yung no. Okay? Then, scroll down nyo lang pababa. So, ayan. So, dito kabayan, itong net file access code, since baguhan lang tayo, mga newcomers na hindi ito applicable sa atin, yan nakalagay. This code does not apply to you if you are filing your income tax for the first time. So, skip natin yan. Scroll down tayo. Dito tayo sa baba, sa mailing address. Okay? So, mag-fill out lang tayo ng ating mga kanya-kanyang mga mailing address.
nakalagay, do you have a non-Canadian mailing address? So, ang ilagay nyo lang po dyan, no kabayan. Select nyo po lang yung no dyan. Gandahan dito, kasi, yan o, maaari mo i-click yung question mark na yan para malaman mo kung ano yung mga suggested na sagot. Okay? So, click no. So, dito naman, are you a Canadian resident for all 2023? So, since mga newcomers lang tayo, sa akin, hindi pa ako residence kabayan. Okay? So, ayan. Okay, so tuloy tayo. Did you become a resident of Canada or immigrate for income tax purposes for in 2023? So dito kabayan, ang sagot nyo dyan is yes. Kasi yung nauna kasi parang ano yun yung status mo mismo dito sa Canada, okay? So dito naman nakalagay sa lahat ng mga newcomers, okay? Dito na makikita kung halimbawa kung newcomers ka, i-click mo yung question mark at dito mo makikita kabayan, okay? Dito nakalagay permanent residents, including mga refugees, pati mga temporary, okay? Kasi yan, nabilong ako sa temporary resident permit holder, okay? So, pili nyo po doon ay yes. So, dito naman, do you agree that it's your responsibility for to proper report your income, allowable credit, and deduction? So, piliin nyo lang po dito kabayan ay yes. Okay? Then, scroll down nyo lang pababa kasi dyan mo ilalagay kabayan, dyan mo ilalagay yung date of entry mo dito sa Canada kung kailan ka dumating ako ng August 9. So, yan pipiliin. So, dito sa bandang baba kabayan, kailangan natin i-declared ang ating income, hinihingi po yan ng government ng Canada. So, dito sa unang first row, ang sabi, in the first row, enter a Canadian source income that you earn before you become a resident in Canada. Halimbawa, kung nandun ka pa sa ibang bansa, tapos kumikita ka dito sa Canada, hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Okay? So, ilalagay nyo po yan. Pero dito naman kabayan is ano po yan. Hindi tayo tinatax ng Canada. So, hinihingi lang yung income natin. So, ito sa pangalawang row. So, ayan. Foreign income that you earn before you became a resident in Canada. Okay? So, galing po akong UAE, Dubai. So, ang ilalagay ko po dyan na foreign income, let's say, kumita ako ng $40,000 Canadian dollars a year. Ayan nyo lang ko ba? Hindi naman, yun, walang tax po doon. Hindi tayo binabawasan ng tax doon. Okay, so dito, about your province and territory, Ontario, if your province and territory residence change in 2023, so, ayan nyo lang yan. Kung nag-change kayo, ibaguhin nyo. Okay, so home address, okay, yes. Tapos ito sa may bandang baba, piliin nyo po yung inyong territory. So, marital status, ayan, married. Ayan. Dito naman, do you want to prepare your returns together? So, since mag-isa na ako dito, si Mrs. nasa Pilipinas pa, so, ang sasagot niyo, no. Kung meron kayong asawa, nandito na, sagot mo, yes. Okay? So, marital status, change, no. Do you have any dependent? So, ito yung mga dependent, Yan ang mga selection na dependent. So, ilalagay ko lang dyan is, actually, kabayan, ang nilagay ko dyan is, yes, Pero yung, do you have any children? So, ang ilalagay natin dyan is no. Kasi, nasa Pilipinas naman yung children, yung mga anak natin. So, dito, are you filing income tax return with CRA account for the first time? So, dito kabayan, napindot ko po yung yes, pero inulit ko po yan. Dapat ang sagot yan, ang siselect natin is no, kasi wala pa tayong account. Ako wala pa akong account. Kung ikaw, kung meron kang account, ilagay mo yes. Are you Canadian citizens? No. So, dito naman, are you person registered under Indian Act? So, no. So, dito, property things that you may have invested. Okay? Kung nag-invest kayo kabayan, so, kayo na makakasagot niyan, yung sarili. Okay? So, ako naman ay wala pa naman akong investment.
nagbabala pa lang. So, lagi ko no. Tapos, did you dispose of any of your principal residence? So, kung nagbenta kayo na inyong ari-arian. Okay? So, click nyo po yung question mark. Kasi nandyan yung mga suggested na mga sagot. No, para sa akin. Dito naman, new for 2023. Did you flip a property? So, ayan, mga property na pinapaupahan o mga binibenta. So, yan kabayan. Okay? Okay, to 2023 new, did you open a first home saving account? Kung meron ka dito na FHSA, kung meron kang home savings account, kayo na makakasagot yan. So, ako wala. So, ilagay ko lang dyan is no. So, dito naman, kung kayo ba'y nakulong in a period of 90 days or more in 2023, okay. So, sagot natin is no. Okay, dito kabayan, sa Canada Carbon Rebate. Okay, so itong hagandahan kasi meron tayong incentives na makukuha dito bilang isang residente mula po dito sa Ontario. I'm sure meron din yan sa ibang province, sa Alberta, meron din ganyan yung mga carbon, Canada carbon rate, pero magkakaiba po yan every province, okay? Ayan, if you live outside any of this census metropolitan area, ayan, since ako po ay nandito sa Greater Sudbury, so ayan, no, Greater Sudbury, do you live outside? So, ang sasagot nyo po yan, piliin nyo lang po is no. Kasi we live inside, not outside. Okay? So, scroll down nyo lang pa ba? Dito naman, ay kung gusto lang nyo kabayan sa mga ano lang to, kung gusto nyo mag-donate, ano? So, lagay ko lang yung no. Okay? Dito naman, Ontario Trillium Benefits kabayan, parang pagkakalang po nito para sa mga ano to eh, yung mga low income, ano? So, sa tingin ko, consider naman tayo siguro sa mga low income kasi nga minimum earner tayo, ano? Pero problema kasi kabayan pag, sa akin lang ito, problema kasi yan, pagkabayan, pag ilagay mo yung yes, hahanapan ka ng maraming dyan, yung maraming mga dokumento, kagaya ng tenancy contract, mga ganun, mga bill, mga binabayaran. So, hindi ko na sinagot ng yes. So, nilagay ko lang doon is no. So, dito naman, add your registered CRA account. No. So, online notification. So, kayo nang bahala mamimili dyan kabayan. Okay? Mailing address, kung gusto nyong makatanggap ng mga notice assessment through your CRA My Account. Okay? So, mahalaga yan. Ilagay nyo lang yung email address dyan. Tapos, i-confirm nyo lang. Madali lang naman, no? Dito naman kabayan, kung meron kayong CRA account, lalabas dapat dyan. Since ako wala pa, hindi siya lalabas. At kung meron kayong account sa CRA, lalabas dyan. So, maaring mo siyang i-import yung mga dokumento mo. So, mag-auto-fill na siya doon. So, mas madali, ano? So, since wala ko, mano-mano lang ito. Okay? So, dito naman, manage your tax form. Ayan. Dito kabayan, marami tayong pagpipilian, ano? Employment, pension, education, family, homeowner, investment, medical, and other tax deductions. Sa employment, kapag halimbawa, marami kayong T4, marami kayong mga side hustle, yung mga extra income. Okay? Kung meron kayong ibang trabaho bukod sa unang trabaho. Okay? Sideline ika nga ba? Okay? So, marami kayong mga T4. So, mga other income. So, pipiliin nyo lang dyan kabayan. Okay? Pati nga yung license exam. Kung engineer kayo, kumuha kayo ng mga exam dito. Ayan. So, ang daming pagpipilian, education, family. Okay? Kung medical, kung kayo may nagkasakit, na-confine kayo, hingin nyo lang yung mga resibo kabayan. Okay? Itago nyo lang yan. Dapat, tapos i-upload nyo po dyan. Okay, so ano pa ba? Pension, family, dito sa family, ayan, dependent. Kapag yung anak mo, dito na, tapos nagbabayad ka sa home, ano bang tawag doon? Yung daycare, ayan.
Kung nagbabayad ka sa daycare para po sa anak mo, yan, maaari nyo po yung i-claim kabayan. Meron kayong makukuha ng dyan. Pera, no? Maganda pala dito sa Canada, no? Ang daming mga returns of mga tax. So, T5, yung mga investment, sa mga company, sa mga nagbibigay ng mga profit sharing. Ayan. Yan, T5. Sa HR din kukunin yung T5 kabayan. Okay? So, ano ba? Ito pa, meron pang pension, no? Kung meron kayong RRSP, ayun, mga retirement plans. Maganda ito, no? Daming So, ayan, T4 uli. Mga pension, retirement. Dami pala itong mga, no? So, kayo na bala kabayan, mamimili kung ano yung mga meron kayo, yung mga pinag-iipunan nyo para sa future. Since ako wala pa, kararating lang ko lang, T4 lang kailangan ko. T4 at saka yung SIN. So, yung T4 na makabayan ay galing niya sa HR nyo. Ayan, ilagay nyo lang dyan yung name of employer. At saka sundan nyo lang yung kabayan, yung sa T4 may number naman kasi. Yan, may number dyan dito. Yan. Okay, yan. Number 14, number 16, number 10. So, kukopyahan nyo lang kabayan. So, dito, province yan. Lalagay ko dito, Ontario. Kasi nasa Ontario ako. Tapos, number 14, yung mga kinita mo. Kopyahan nyo lang kabayan mula po doon sa inyong T4. Madali lang naman kabayan, basta may T4. Hindi na kailangan pumunta doon sa sa labas para magbayad o di kaya pumunta sa mga public library. Kayang-kaya naman gawin yan through online. Basta merong T4. So, ayan, yung refund ko, umabot ng 984. Pwede na, di ba? Pwede na. Pwede nang magtiyagaan. Actually, naman kabayan, kasi kararating ko lang, 4 months pa lang ako, August to September, di ba? Almost 5 months. So, actually, wala pa talagang tax yun. So, i-click nyo po yung optimize. So, ayan, may lumabas na. Warning, found some error and warnings. Kailangan nating i-fix yung kabayan. Okay, madali lang naman yan. Pindutin nyo lang yung fix it o kaya select. Please select. Okay. So, since wala, kailangan natin i-fix ito. Yan. So, ano bang problema nito? Okay. So, ang problema niyang kabayan, pag i-fix mo ay yung sa aking spouse. Kasi married kasi nilagay ko doon sa marital status. So, pipila pang kulayan, nalagay ko yung pangalan ng asawa, saka birthday. Yan. Tapos yung SIN kabayan, since wala naman sila dito, at dahil natin sila, dependent, so i-leave nyo lang yung kabayan, blanco. So yung income, ilagay nyo 0, 0. Kailangan yung yung kulay pula, yung may mga asterisk dyan, kailangan yung kabayan, mandatory yan na kailangan fill upan, So, pag pumula yung mga screen, yan ang mga dapat fill upan. Ayan. Lagay nyo lang 0, 0. Kung andito yung asawa nyo, hindi okay lang. I-declare nyo kabayan yung kanyang kinikita. Since ako ay wala naman dito yung asawa ko, wala pa. So, 0 income lang ilalagay ko. Okay. Ayan, 0, 0. Tapos dito sa may bandang baba, ayan, did Pinky died 2023? Pangit ng tanong, Pinky does? Okay, disability, no. Ayan. Do you live together for all 2023? No. Do you live together on December 31, 2023? So, ang sagot, ang pipili ko dyan is no. Ayan. Pinky was resident on non-resident on December 21. Non-resident on 2021. Okay. So, ayan. I-click nyo ulit kabayan yung review and optimize. Okay? I-click nyo po yan pagkatapos nyo ma-edit yung mga dapat i-edit. Pag na-complete mo na yung kuan. Kung halimbawa may marami kayong T4, i-click mo yung additional na T4, add T4. Kung meron kayong mga dalawang trabaho, kung meron kayong mga sideline, ayan.
i-click nyo po yung T4. Kapag wala, okay lang. Sa akin, isa lang yung T4 ko. So, click mo yung review and optimize. So, ayan, may problema pa, ano? So, ayan, ano ba nang halagay dyan? Net file, no, accept 2027 and to 2023 returns. If you need to submit any prior year's return, please submit them in order. First, you will submit any prior returns today within the next day. So, wala naman akong, this is my first time kabayan. So, ang gagawin nyo lang dyan is check nyo lang po nung no. So, meron pa mga suggested kabayan, no? Kung ano po mga dapat nating makukuha ng mga income tax return. Yan. Basahin nyo lang dyan, kabayan. Okay? Kung ready na kayo submit, i-click nyo po yung submit, kabayan. So, yan palang summary of ng makukuha nating refund. 934. Okay. Tapos, meron tayong GST, HST. So, ibig sabihin, kabayan, bukod sa nakuha natin na $984, ay meron pa tayong makukuha. Ayan, no? $162, $140, tapos meron pang 60. Oh, ito nga yung sinasabi ko ba, yung Trillium, oh. Ontario Trillium Benefits. Ito yung sa mga low income, mga families. Siguro, kasama ko doon sa low income kasi nga minimum yung sinasahod ko, ano. So, kaya siguro nakakuha ko ng $60. Okay. At kung sa tingin nyo ay okay na, wala nang pula, ay submit na natin yung kabayan. Huwag natin patagalin yan. Okay, so napunta tayo sa baba. Dito naman ay maaari natin siyang maaari mong i-download o maaari mong i-save yung PDF file, maaari mong i-print yung tax return. At i-submit nyo na. So, ayun kabayan, confirmation. Ayan, i-click mo lang yung box sa baba. Then, submit. At napunta nga dito, kabayan. Mayroong problem. There was a problem submitting your return. So, ang problema ito pala, kabayan, ay ayon dito, first, confirm your birthday and SIN are correct. Yung, social insurance number. Tinignan ko, kabayan, tama naman lahat yung number ko, yung birthday ko, yung SIN number, tama naman. Ang problema, kabayan, pagtingin ko dito sa akin, Service Canada, yung social insurance number sa bandang baba ay wala palang middle name. Wala palang, tama nga, walang middle name. Doon kasi sa personal information, naglagay ako ng middle name ko. Dito pala sa CRA, walang middle name. Okay? So, ayan na kabayan. Successful po at nakareceive tayo ng confirmation sa aking email. Okay? Confirmation galing po sa CRA na nasubmit na natin ang ating income tax return for 2023 kabayan. O, di ba? Napaka-simple lang, Kunting tiyaga lang, kabayan. Kayang-kaya mo yan. So, ayan kabayan, successful po ang aking first filing ng income tax. Maghintay lang tayo ng update mula po sa CRA, siguro 2 to 3 weeks. So, maghintay lang tayo ng kabayan kung tama yung assessment ng wealth simple tax. Sana tama kasi medyo malaki-laki din ang ating makukuha na refund, At kung meron ka pang mga questions o clarification, kabayan, ay paki-comment mo lamang yan sa ating comment section ng ating video. This is Dads from Dads Info TV. Ako magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Shukran. See you soon.